Not bad? Not bad. Not bad. Thank you very much. I want to say thank you to Pastor Mario, Pastor Joanne, Nais niyang pasalamatan Yes. si Pastor Mario at si Pastor Joan and all the other pastors and leadership here at lahat ng mga pastor at mga pinuno sa ating iglesia for letting me speak tonight. It's an honor and a privilege. upang siya ay makapangaral at isang karangalan sa kanya. I understand this is where it all began. At naniniwala siya na dito nagsimula ang samahan ng ating fellowship. And so you guys all carry the flame now. Kaya dala-dala ninyo ang apoy ngayong gabi. Amen. So in Hawaii, we have a volcano, Kilauea. At sa Hawaii, meron pong bulkan doon, ang pangalan ay Kilauea. And the lava just flows from the top all the way down to the ocean. Kaya yung lava mula sa taluktok ng bundok, bumababa hanggang doon sa dagat. And everything it touches, it just consumed. At lahat ng humahawak doon o madaanan ng lava ay nasusunog, natutupok. This is what I see here. Ngayon, ganito ang nangyayari sa ating fellowship. With all you young people in here, I love it. Ang mga kabataan, kanina nag-perform, umawit, ay gustong-gusto niya. About, I think, 13 or 15 years I did youth group. 13 hanggang 15 taon ay kabahagi siya ng kabataan. When my daughter got into the youth group, she told me, get out. At nung yung kanyang anak ay nandun na sa kabataan, kinakailangan na umalis na siya doon. I said, gladly, I don't want you in my youth group. Hindi niya daw makalimutan yung kabataan na yon. So in Cubao, I didn't share about who I was. At sa Cubao, nangaral siya kung sino siya. So I'm going to share with you folks just a little bit. Gusto niyang ibahagi din sa atin ngayong gabi, kahit kakaunti lamang. So I gave my life to the Lord at 18 years old. Binigay niya ang kanyang buhay, 18 taong gulang siya. I had 2 chances before that, At 2 pagkakataon bago yun, at 13 and then at 17. 13 taong gulang siya at yung pangalawa nung 17 taong gulang. So I was born in Hawaii and left when I was 2 years old. At ipinanganak siya doon sa Hawaii at iniwan siya doon ng 2 taong gulang. And then we moved to California. At umalis sila doon at lumipat ng California. And that's where I met the Lord. At doon niya nakilala ang Panginoon. So I've been serving the Lord for 35 years. At 35 taong gulang na siya, o 35 taon na siya ay naglilingkod sa Panginoon. I'm old. Matanda. No, you're not too old. I'm old, believe me. In 2016, my wife or my family and I were sent out to go start a church on the North Shore of Hawaii. At taong 2016, sila ay ipinadala doon sa bansang Hawaii para magministeryo. So the North Shore is where all the big waves are. You guys seen the big waves? At makikita natin doon na malalaki yung mga alon sa Hawaii. Okay, these waves are 50, 60, 70 feet. 16 hanggang 17 talampakan yung taas ng alon. I don't surf those waves. At hindi niya kaya yung ganong alon. Much smaller, much smaller. Pagka mababa lang. If you come to Hawaii, I take you surfing. Yan, kung tayo daw po ay maparating doon, dadalhin niya tayo doon para mag-surfing. So we went out in 2016. In 2019, we got called back to our sending church, our mother church. At pagkatapos ng ilang mga taon, 2019, ay binalik sila doon sa kanilang mother church. My pastor decided to retire. At yung kanyang pastor ay nagretiro na. So it was an unusual switch because everybody's older than me. At hindi magandang transition kasi yung mga tao doon ay mas matanda kaysa sa kanya. Now I get to tell them what to do. Para sabihin niya kung ano yung kanilang gagawin. So my community, Whitmore Village, At doon sa kanilang lugar, is predominantly Filipino. halos lahat ay mga Pilipino. Everybody there worked the pineapple fields which surround our village. At lahat doon ay nagtatrabaho doon sa taniman ng mga pinya na napapaligiran sa kanilang lugar. So as you are hard workers here, they're hard workers there. Kaya kung kayo ay masipag magtrabaho, mas masipag daw sila doon. So my mom is from Limery, Batangas. Yung kanyang nanay ay taga Lemery, Batangas. My wife's family is from Abra. At yung kanyang asawa ay taga Abra. This is my first trip to the At Philippines. kauna-unahan niyang pagkakataon para bumisita sa ating bansa. I love it here. At gustong-gusto niya dito. The land is beautiful, but the people are even more beautiful. Kaya magaganda yung mga lupain, mga tanawin, pero yung mga tao mas magaganda. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ka. Okay. So
So that's just a little bit of who I am. At yun yung kakaunti na kung sino siya. All right. So in Tarlac and Cubao, Pastor Paul and myself have been speaking about being empowered At by God. sa Tarlac, katatapos ng konferensya at maging sa Cubao, si Pastor Paul at siya ay nangusap patungkol sa binigyan ng kapangyarihan. It's being empowered by the Holy Spirit. Na tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. If I was to ask you, what does that mean? Could you give me an answer? Kung kayo ay tatanungin, alam niyo ba kung ano yung sagot o anong ibig sabihin noon? Meron po bang sasagot? It's quiet. Tahimik kayo. I see flames, or I saw flames. Eh nakakita siya Up kanina here, nung but, ating may apoy. Everybody know what this is? Okay. I was waiting for gang gang. At least that's what they told me in Tarlac. At yun daw yung Gang- tinuro sa gang- kanya gang. doon sa Tarlac. In Hawaii, Sa- this is shaka. Shaka. Okay. This means relax, Ibig sabihin daw niyan ay relax. chill out, At chill out. have a good time. O, magkaroon ka ng It's all payapa. good. Okay. Mabuti ang lahat. I'm shaka. Sabihin nga natin, I am Shaka. Hindi Chaka. Chaka means ugly. I'm shaka. You. You're funny, huh? He's gonna teach me Filipino. So we always have preachers, especially for revival, screaming and yelling. Tuwing merong revival ng ganito, ay mga ngaral daw ay sumisigaw o nangangaral. I'm shaka. Pero siya, relax lang. Shaka. If you don't know what it means to be empowered, then it's no good. Kung alam nyo yung ibig sabihin ng binigyan o sinangkapan ng kapangyarihan, ay yan ay mabuti. You have to understand what empowered is. Kinakailangan nating maunawaan yung salitang sinangkapan ng kapangyarihan. So tonight we're going to talk about being empowered for war. At ngayong gabi, pag-uusapan natin yung binigyan o sinangkapan ng kapangyarihan para sa digmaan. I love to teach. Kaya gusto niyang magturo. All right, I want to ask you folks a question. Gusto niya kayong tanungin, What is the tallest mountain in the world? ano yung pinakamataas na bundok sa daigdig? Okay. No. That's the highest mountain in the Hindi world. daw yun yung highest mountain, yung Mount Everest. Mount Everest stands 8,850 meters. Yun. 8,850 meters yung taas ng Mount Everest. Hawaii has a volcano. Ang Hawaii ay mayroong bulkan It is called Mauna Kea. na ang pangalan ay Mauna Kea. From sea level up, Mula sa karagatan, pataas, yung sukat, it is 13,800 feet. 13,800 na talampakan yung taas. From underwater, from the water down, it Mul- is Yeah. Mula sa tubig, pababa, it is 10,210 meters. ay 10,200 meters naman yung taas. Its actual height is 33,500 feet in the air. Yung kabuang taas ng bulkan na ito ay 30,000 halos mahigit ang talampakan ng sukat nito. Mount Everest is only a mere 29,000. Yung Mount Everest ay maliit lamang para sa bulkang Makea. I have a picture. Can you put up the picture? Meron daw siyang larawan. Yeah. Oh, that's the That's the good one. Pastor Ruben. There we are. I don't know if you can see this, but this is me and my family right here, and we are standing on top of Mauna Kea. Ayan yung kanyang pamilya na nasila'y nakatayo sa tuktok ng bulkan. Right here are the clouds. We are standing above all the clouds. At sa likod nila, yung mga ulap na lagpas sila sa ulap
lagpas ng ulap yung bundok na yan. The air is so thin, you get headaches and you feel dizzy. At yung hangin ay masyado ng manipis, kaya maaari kang mahilo. And it's freezing cold. It's 0 to 1 degrees At malamig doon. Celsius. And I'm standing in shorts. Freezing. But the view from here, you can see for kilometers. Yeah. Kaya mula diyan sa tuktok na yan, ang makikita mo ay kilometrong layo ang makikita mo. So Mauna Kea is the pusud of the Big Island, right? Belly Yung button. Malikea, yan daw yung pusod ng pusod of what? Of the Big Island. Yan, yung malaking isla. Yeah, yeah. Okay? The pusud, not pusut. Pusod. Pusod. Pusud. Yeah, the belly button. Pusut is something else, huh? I gotta learn. So remember the pico, life. Kaya yung pusod daw, yan yung simula nung buhay. This is life on the Big Island, but it also is power. Kaya yung tuktok na yan na kung saan sila, yan yung tinatawag na buhay, subalit makapangyarihan. Because it's a high place. Dahil yan yung pinakamataas na lugar. Okay. Turn with me to Ephesians chapter 6. Buksan natin yung ating ang mga aklat sa aklat ng Epeso. We're going to read verses 10 through 12. At basahin natin sa talatang 10. You can read. Yun lang. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo makikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Have you ever been stuck in a groove? Naranasan nyo na ba na mapasama sa isang grupo? Like driving or riding a bike? Na kayo ay nagmamaneho o nakasakay sa isang sasakyan? One time when I was little, my mom got stuck in a groove on the freeway. At yung kanyang nanay, nung siya ay nagbisikleta, ay na pahinto doon sa isang groove na tinatawag. And so we were speeding down the freeway in her car, and the car just went back and forth. Kaya habang sila ay nakasakay doon na nang mabilis, yung sasakyan ay gumegewang. We couldn't get out of the groove. It made us stay there. Halos sila ay sumampa na sa pangpang, pero ang gusto nila ay manatili pa rin doon sa tamang daan. When we slowed down, then we could come out of the groove. At nung sila ay bumabagal na, unti-unti silang lumabas doon sa sasakyan. Everywhere I go, every church service is the same. At saan man siya pumunta, saan man siya mapuntang simbahan, ito ang nakikita niya. We have worship, Meron tayong pag-aawitan, we have announcements, meron tayong pagbabalita, we'll do giving, nagbibigay tayo, preacher speaks, yung mga ngaral, nangangaral ang salita ng Diyos, we pray for people, na pinapanalangin yung mga tao, and then everybody go home. at ang mga tao ay uwi na sa kanilang mga tahanan. We get stuck in grooves. Tayo ay nananatili sa ganong mga pangyayari o ugali o sitwasyon. We are meant to enjoy the Lord. Dapat nating ramdamin o nasain yung kagalakan sa Diyos. So we're going to slow down to get out of the groove tonight. Kinakailangan na tayo muna ay magdahan-dahan na umalis doon sa iyong tinatawag na comfort zone. Okay, I'm going to pray now. Mananalangin siya. All right. Father, we thank you for tonight. We give you glory and honor. Have your way right here. Holy Spirit, lead us into truth. Teach us what it means to be empowered. Teach us what it means to fight, and not just for ourselves, but for others tonight, Lord. And God, we give you this time in Jesus' name. Amen. Amen. All right.
In verse 10, it says, "Finally be strong in the Lord and in his mighty power." Sabi ng talatang 10, Tagalog lang. Magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakilan niyang kapangyarihan. If you want to fight a spiritual war, you have to start here. Kung gusto nyo makipaglaban sa espiritual na daigdig o na pakikipaglaban, kinakailangan dito tayo magsimula. I see many people who want to talk power, but they're only talking power about themselves. Marami mga tao ang gusto ng kapangyarihan mula sa Diyos, pero ang kanilang pinag-uusapan ay patungkol sa kapangyarihang pansarili lamang. Scripture says to be strong in him. Sabi ng salita ng Diyos na tayo ay magpalakas sa Kanya. How do we get to be strong in him? That's my question to you tonight. Paano tayo magpapalakas sa Diyos? Yan yung kanyang katanungan ngayong gabi. From the moment we surrender our lives to the Lord, we've been in a fight. Nung pasimulang isuko natin ang ating buhay sa Panginoon, tayo ay pumasok sa digmaan. Have you noticed? Napansin nyo ba? Since the moment I got here, sore throat. Kaya nung siya ay dumating dito sa ating bansa, makati yung kanyang lalamunan. But it's okay. Pero ngayon, ayos na. I'm strong in him. Malakas siya para sa Diyos. So if you're going to fight for you and you're going to fight for others, you have to be empowered. Kung gusto mo makipaglaban para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya sa iba, kinakailangan mong masangkapan ng kapangyarihan. This means you cannot be in your strength, you have to be in his strength. Hindi dapat na tayo umasa sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon. The only way you're in his strength is you have to surrender. Para magkaroon ka ng lakas mula sa Panginoon, kinakailangan tayong sumuko. You have to get to the end of who you are and start with him. Kinakailangan na huwag tayo magtiwala sa ating sarili, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. In 1 Peter 5:8, Sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 5, talatang 8. Umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa. I hear people try to make the devil small. Marami siyang naririnig ng mga tao na pinapaliit sila ng dyablo. He is small in comparison to Jesus, Maliit ang ating kaaway na si Satanas kaysa sa Diyos. but people like to say he's like a lion. Pero sinasabi ng mga tao, katulad siya ng isang leon. No teeth. Walang pangil. Walang ngipin. Does the devil bite? Pagka ganun ang isang leon na walang pangil, makakakagat ba siya? Does it hurt? Masasaktan ka ba niya? My younger brother was sick in the hospital. Yung kanyang nakababatang kapatid ay may sakit at nasa ospital. He was given 40% chance to live. 40% na lamang ang natitira para mabuhay. That's not even flipping a coin. Katulad ng toss coin. Every organ in his body was failing and stopping. Yung lahat ng organ sa kanyang katawan ay bumagsak na at tumigil na. He was only 24 years old at this time. 24 na taong gulang lang siya. It hurt. Masakit. It hurt. I was his older brother. It hurt. Bilang isang nakatatandang kapatid, masakit para sa kanya. I wanted to make him better watching him in that hospital. Gusto niyang gumaling na yung kanyang kapatid habang tinitingnan niya sa ospital. So people can't tell me the devil has no teeth. Hindi pwedeng sabihin ng tao na walang pangil o walang ngipin ang kaaway. When we think he has no teeth, then we pay him no mind. Kung iniisip nating walang ngipin ang kaaway, idi wala tayong nararamdamang sakit. But he's waiting for us to let our guard down so he can pounce on us. At siya ay naghahanap lamang ng pagkakataon para ikaw ay kagatin niya o atakihin niya. So we have to be alert, be sober-minded. Kaya kinakailangan tayong maging handa. This is how empowerment starts. Dito nagsisimula yung pagbibigay ng kapangyarihan. We become aware of who he is and what he does. Dapat tayong maging abala o maniwala kung sino talaga itong si Satanas. So for weeks, I would lay hands on my brother in the ER. Kaya halos sa loob ng isang linggo, pinapatungan niya ng kamay yung kanyang kapatid na nasa emergency room. He had a breathing tube in his mouth. He couldn't breathe on his own. At may tubo sa lalamunan dahil hindi siya makahinga para sa kanyang sarili. Every day, lay hands, lay hands, lay hands. Araw-araw, pinapatungan niya ng kamay. Crying out to God, just crying out to him. At nananalangin, umiiyak sa Panginoon. One night, I got so mad at the devil. At noong pagkakataon na yun, siya ay galit na galit sa kaaway.
I went outside to go witness to all the prostitutes. At siya ay lumabas at nangaral doon sa mga patotot. I followed them all over the place. They were getting mad at me. At sinusundan niya kahit saan man sila magpunta at halos magalit na sa kanya. They asked me, why am I doing this to them? At tinanong siya, bakit ginagawa mo ito sa amin? I told him, the devil put my brother in the hospital and I'm going to follow you all night because I don't like him. Sinabi niya, yung aking kapatid na sa ospital, gusto ko kayong pangaralan at iligtas dahil ayaw ng kaaway na maligtas kayo. The next morning, my brother got healed. At kinabukasan, yung kanyang kapatid ay gumaling. I didn't know what to do at the time. I just knew how to pray. At hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin sa pagkakataong iyon, pero ang alam lamang niya ay manalangin. So I know I wasn't strong in myself. I was being strong in him. Alam niya na hindi malakas siya sa kanyang sarili, pero malakas siya sa Panginoon. If you want to keep winning and building and sending, it's in him. Kung gusto natin na tayo makapagdala ng kaluluwa, makapagtatag ng kaluluwa at makapagpadala, ay nasa Panginoon yan. How many have laid hands on the sick and they've been healed? Sino po dito ang nagpatong ng kamay sa may sakit at gumaling? Pwede bang pakitaas ang iyong kamay? Yan, meron dito isa. Okay. There's a whole world out there that needs your help. Napakaraming tao sa daigdig ang nangangailangan sa atin. Do you believe you can lay hands on the sick and they'll be healed? Naniniwala ba kayo na kaya nating magpatong ng kamay sa may sakit at gagaling? Or just your pastors? O yung mga pastor lamang? It's for all of us. Para sa atin po yun. 1 John 4:4. Sabi ng unang Juan, talatang 4, kabanatang 4. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. He is greater in you. Ang Diyos ay mas dakila na nasa atin. Do you have Jesus in you? Nasa atin po ba si Jesus? If you have Jesus in you, you're already empowered. Kung nasa atin si Jesus, sinangkapan na tayo ng You kapangyarihan. just have to believe it. Kinakailangan lang natin na maniwala. And then you got to walk in faith and do it. At tayo lumakad sa pananampalataya at gawin natin. Don't hold back. Huwag tayong magpigil. How does Jesus make himself great in you? Paano nagawa ng ating Panginoong Hesus yan? It's by the spiritual gifts he gives us. Dahil binigyan niya tayo ng espiritu na meron siya. In 1 Corinthians 12, verse 4 through 6, Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakita na sa Kanya ang Espiritu. so God gives different gifts. Amen? Ang Diyos nagbibigay ng iba't ibang uri ng kaloob. Amen? But it's the same Spirit who gives them. Amen? Pero isang Espiritu lamang ang nagbigay. And who does he give it to? At sino yung nagbigay sa atin ito? The leaders, the pastors, who gets these Ang mga gifts? pastor ba? Ang mga leaders ba? Sino po ang nagbigay nito? It says God works in all. Ang Diyos ay kumikilos sa ating lahat. All of us. Are you the church? Lahat tayo. Tayo po ang iglesia. Amen? Amen. So he works through you. Kaya ang Diyos kumikilos sa pamamagitan natin. The Holy Spirit gives us all these gifts. Ang banal na Espiritu ibinigay sa atin ang lahat ng uri ng kaloob na to. Let's keep reading. Verse 7. Sa talatang 7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. You guys are all given these gifts to help everybody. Tayo mga kapatid, binigyan ng banal na Espiritu ng kaloob para magtulungan sa bawat isa. Not just in here, but out there. Hindi lamang dito sa loob ng simbahan, kundi sa labas. We have a small church in Hilo. Meron silang malit na simbahan sa Hilo. It's on the big island, the same place as Mauna Kea.
doon sa isang malaking lugar o isla na malapit sa Malikia. On Sundays, we go and have service in a park. Tuwing linggo, meron silang gawain doon sa park. This is not a traditional church. Hindi ito isang uri ng tradisyonal na gawain na simbahan. The people that come to our service, Ang mga tao lumalapit sa kanilang gawain, no shirt, no shoes, walang damit, walang sapatos, bleeding from their face coming down, dumudugo yung mukha, all dirty, no take a bath. walang ligo, hindi naligo, marumi. God has given us gifts even for them. Ang Diyos kayang magbigay ng kaloob maging sa kanila. I get to go there and pray for people. Pupunta siya doon at ipinapanalangin ang mga ito. I get to lay hands on them. Pinapatong niya ang kanyang kamay sa kanila. Some of them turn around, they want to hug me. At yung iba naman ay gusto siyang yakapin. What would you do? Anong gagawin mo? Are we not supposed to reach them? Hindi ba dapat din natin silang abutin? There's a couple who was homeless that came to our service. Merong mag-asawa ang dumalo sa kanilang gawain. They received Jesus, Tinanggap nila si Jesus. changed their whole life. Binago ang kanilang They got buhay. off the streets. Inalis sila sa lansangan. They got off addiction. Inalis sila sa pagiging addict. If we never went, that would have never happened. Kung hindi sila humayo, hindi mangyayari yun. You want revival. Gusto natin ng pagpukaw. This is when the lost get saved. Ito yung paraan para maligtas ang mga naliligaw. That is revival. Yun yung tinatawag na revival. Amen. This is not revival. Hindi po yan revival. This is fun. Masaya. People coming to the Lord, that's Ang revival. mga taong lumalapit sa Diyos, yan yung People getting revival. healed, that is Ang revival. mga taong gumagaling, ang tawag dyan revival. People seeing, that is Ang mga revival. nakakakita, ang tawag dyan revival. That's where we should be pouring towards. Dapat yan yung ating ginagawa. Let's keep reading. Verse 8 through 11. Ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan, subalit iisang espiritu ang nagkaloob dito. Verse 9, ang espiritu ring iyon ang nagkaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Verse 11, ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Last verse. 12. No. 11. Oh, 11. Stay there. He's excited. After all these different gifts, Pagkatapos ng iba't ibang uri ng kaloob na ito, we learn that the same Spirit gives to all of us. naunawaan natin na isang espiritu lamang ang nagkaloob sa atin nito. We might not all have the same gifts, Hindi man pare-parehas ang ating mga kaloob, which that makes you special. hindi ibig sabihin niya na ikaw ay espesyal. And you're needed in the body. At kinakailangan na ikaw ay kailangan ka sa katawan. You're needed for this community. Kailangan ka sa isang komunidad. You're needed for your neighbors, Kailangan ka ng iyong mga kapitbahay, your classmates, ng iyong kaklase, your family who don't know Jesus. yung mga pamilya natin na hindi pa nakakilala sa Diyos o kay Jesus. So for us to fight in the battle, it's through the Lord. Para tayo ay makipaglaban sa isang digmaan ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Okay. Let's go back to Ephesians chapter, what was it? Were we in 6? Chapter 6, verse 12. You can read it. Verse 12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. We fight a spiritual war. Meron po tayong pakikipaglaban espiritual. We don't have an opponent in front of us that we can punch. Wala ito sa ating harapan na pwede nating suntukin. It's somebody we can't see.
Ito yung hindi natin nakikita. So it's not your siblings, Hindi ang iyong kapatid, it's not your spouse, hindi ang iyong asawa, it's not your pastors, hindi ang iyong pastor. it is the devil Ito ay ang dyablo and everything evil. at lahat ng masama. Anybody seen the devil? Meron na po ba dito nakakita kay Satanas o sa dyablo? He's spirit. Ito ay espiritu. He lives in the spirit realm. Siya ay nakatira sa kaharian ng masamang espiritu. The Bible calls it the heavenly realm. Ang tawag ng Biblia, ito ay makalangit na kaharian. Do you feel like you can fight in the heavenly realm? Kaya po ba natin makipaglaban sa isang makalangit na kaharian? It's quiet. Tahimik. How do we keep moving forward if we can't fight? Paano tayo makakalakad, magpapatuloy kung hindi natin kayang lumaban? Who feels like they don't know enough to fight in the spirit realm? Sino po rito nakakaalam na hindi mo kaya makipaglaban sa spiritual na kapangyarihan o kaharian? How many feel too young to fight in the spirit realm? Marahil ikaw ay bata pa para makipaglaban spiritual. Maybe too old to fight in the spirit realm. Marahil ikaw ay may edad na o matanda na para makipaglaban. Let's go to Ephesians chapter 1 verse 3. Sa aklat ng Epeso, kabanata 1, talatang 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit bago pa man niya likhain ang mundo. Pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Don't be afraid of the heavenly realms. Huwag po tayong matakot na makipaglabang espiritual. Scripture says you've been blessed in the heavenly realms. Sabi ng Biblia na tayo ay pinagpala sa makalangit na kaharian. You should not be afraid of the spirit realms. Huwag po tayong matakot dito. Just know you can fight there because you've been blessed there. Na dapat meron kang kakayanan na makipagbaka dahil ikaw ay pinagpala. With every spiritual blessing. Sa lahat ng uring espiritual na pagpapala. You have been empowered since the day you said yes to Jesus. Ikaw ay sinangkapanan ng kapangyarihan simula nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. It's just time for you to action. Kaya ngayong panahon na dapat ikaw ay gumawa. Go to Ephesians chapter 2 verse 6. Sa aklat ng Epeso, kabanatang 2, at dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. He has seated us with Christ in heavenly places. Tayo ay dinala ng ating Panginoong Hesus sa makalangit na kaharian. You have authority to speak to the devil. Meron tayong kakayanan para magsalita sa ating kaaway. You have the authority to speak to all evil forces. Meron tayong kakayanan na magsalita sa lahat ng uri ng kalakasan ng masasamang Your espiritu. authority is in the spirit realm. Ang ating kakayanan o otoridad ay nasa makalangit na kaharian. I don't care what your age is in here Hindi na mahalaga kung ano ang ating mga taon or how long you've been walking with God. o kung ilang taon ka nang lumalakad sa ating Panginoon. Every spiritual gift Bawat kaloob na espiritual and authority at ng kakayahan in the heavenly realms. ay nagmula yan sa makalangit na kaharian. Listen to what you can do with this authority. Pakinggan po natin kung ano yung kaya nating gawin sa authority na binigay sa atin. Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. Sa aklat ng Hebreo, kabanata 2, talatang 14. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Verse 15, sa ganitong paraan, pinalayan niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Jesus broke the power of the one who holds death. Binasag ng Diyos ang kapangyarihan na humahawak dito. That same Jesus lives in you. Na si Jesus na yon na ating kilala ay namuhay sa atin. And he empowers you to break
At spirit of sinangkapan death. tayo ng kapangyarihan para magwasak din ito. Also to free everyone else Maging palayain ang bawat isa o kung sino man from all their slavery. mula sa kanilang pagkabihag. They'll never know unless you tell them. Hindi nila malalaman hanggat hindi natin sinasabi. They'll never know unless you pray for them. Hindi nila malalaman hanggat hindi natin sila ipinapanalangin. You have been walking around with this power and it hasn't been doing anything. Naglalakad tayo na dala-dala natin ang kapangyarihang ito pero wala tayong ginagawa. If tonight is revival night, Kung ngayong gabi ay gabi ng pagpukaw, revival has to happen in you. ang pagpukaw na yon ay mangyayari dapat sa iyo. Let me give you one more scripture, Colossians chapter 1, verse 13 and 14. Sa aklat ng Kolosas, kabanatang 1, talatang 14. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Jesus has rescued people from the dominion of darkness. Ang ating Panginoong Hesus ay kanyang iniligtas sa mga tao mula sa kapangyarihan ng kadiliman. He has rescued from the dominion of darkness. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. He's in you. Nasa atin si Jesus. I got a phone call one time. Meron siyang natanggap na tawag. I'm dying. Good. One of my friends' friends was in the hospital. Isa sa kanyang mga kaibigan ay nasa hospital. They didn't give him any chance to live. Halos wala ng pagkakataon para mabuhay. They wanted me to come in and pray for him as like last rites. Gusto nila na pumunta siya at ipanalangin. Okay, he was unconscious in a coma. At nasa coma na, halos wala ng malay. So we came in and I prayed for him. At pumating siya doon at kanyang ipinanalangin. 2 days, Pagkatapos ng 2 araw, he recovered. gumaling ang taong ito. I never knew him. Hindi niya kilalang taong ito, When I was praying for him, pero nung kanyang ipinalangin ito, his adult kids were in the room. at yung kanyang mga anak ay nasa silid They received the Lord. at tumanggap sa Panginoon. 2 days later, he walked out of that hospital. At 2 araw makalipas, lumabas na yung taong yon. So he called me up to come up to his house to pray for him again. At tinawagan uli siya na pumunta naman doon sa kanyang tahanan para ipanalangin. I brought my 16-year-old daughter with me to play worship music. At dinala niya yung kanyang anak na 16 na taong gulang para umawit. And then we just began to pray for him. At sila yung nagpasimulang ipanalangin ito. And I watched him just cry and just feel God's love on him. At nakita niya na umiiyak ang taong ito at nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos. It was an incredible moment. At yun yung isang kamangamanghang pagkakataon. 1 week later, Pagkatapos ng 1 linggo, I got a phone call that he passed away. at nakatanggap siya ng tawag at ang taong ito ay namatay na. I had one moment to pray with him. At merong pagkakataon ngayong gabi para ipanalangin kayo. And I'm thankful that I did. At siya ay nagpapasalamat na gagawin niya ito. He would have died without the Lord. Maaring yung taong yun na ating pinag-uusapan na ay mamamatay nang hindi nakakilala sa Panginoon. Was I scared to do it? Nakakatakot bang gawin iyon? I was. Siya, oo, para sa kanya, natatakot siya. But I didn't let that stop me. Pero hindi siya napigilan ng takot na yun. I had to go. Kailangan niyang pumunta. You have to go. Kailangan mong pumunta. He is greater in you. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay dakila sa He is atin. greater than any fear. Dakila kaysa sa lahat ng uri ng takot. He is greater than any doubt. Dakila kaysa sa lahat ng uri ng pag-aalinlangan. He is greater than any of your weaknesses. Siya ay dakila sa lahat ng ating mga kahinaan. Remember, we were to be strong in Him, not in us. Na dapat tayo ay maging malakas sa Kanya, hindi sa atin. That's how lives are changed. Ganon ang buhay na binago. Romans chapter 8, verse 11. Sa aklat ng Roma, kabanatang 8. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. The same power that rose Jesus lives in you. Katulad ng kapangyarihan na bumangon kay Jesus mula sa mga patay, nananahan sa atin.
power never used is no good. Ang kapangyarihang hindi nagagamit ay walang kwenta. You must use it. Kailangan natin itong gamitin. Revival nights. Ang gabi ng revival o pagpukaw, Last scripture, 2 Timothy chapter 1, verse 6 and 7. para sa huling talata sa aklat ng Timoteo, dahil dito, ipinapaalala ko sa inyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. We stir each other up while we share these gifts. Tayo ay nagpapalakasan sa bawat isa kung ibinabahagi natin ang bawat kaloob na bigay sa atin. This is how we fan the flame. Ito yung paraan upang lalo nating pagningasin ang apoy. This is how fire spreads. Ito ang paraan para lumawak o lumaganap ang apoy. Everybody heard of the Lahaina fires? You guys heard of the fires on Maui? No? Na Maui fires? No? No Maui fires? Wow. Okay. I know that. You know them? Yeah. Okay. I think it was 2 years ago. Yes. Okay. Heavy winds in Maui. Kaya sa Maui, sa lugar, ay mayroong sunog doon at mayroong malakas na apoy, malakas na hangin. The fire started on top of the mountain, Yung apoy ay nagsimula doon sa tuktok ng bundok. and the wind carried the embers all the way down to Lahaina. At yung mga apoy na yon ay dinala pababa hanggang doon sa mga bahay-bahay. It was quick. Mabilis. People were running into the ocean to find safety. Yung mga tao tumatakbo doon sa dagat para sila ay maligtas. 90% of the town wiped out. Halos 70% ng lugar na yon ay nasunog. But that's how quick fire can spread. Ganun kabilis kung papaano lumaganap ang apoy. If this section would light up real quick Kung ang lugar na ito ay mabilis na umapoy, and they fan it, then this section at catches kapag fire. dinala ng malakas na hangin, And yung now you bahaging catch ito ay fire. mag-aapoy din. And now you catch Kasunod fire. ng lugar na ito at hanggang dito. As in here is on fire, outside At catches kung tayo fire. nag-aapoy na hanggang sa labas, kaya nating magdala ng apoy. But we can't stop it, fear, Hindi natin yan mapipigilan sa pamamagitan ng takot because we have power. dahil meron tayong kapangyarihan. Resurrection power. Ang pagkabuhay na kapangyarihan. Taking something from death to life. Gawin natin yan mula sa patay From nothing to something. para maging buhay mula sa kawalan hanggang sa magkaroon. At one point in my life, I was nothing. Isang banda sa kanyang buhay, walang-wala siya. Because of the power of God, Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, I am something. meron na siyang isang bagay. Who in here wants the gifts of God? Sino rito ang gusto ng kaloob ng Diyos? Who would want revival fire to go outside? Sino ang gusto na yung apoy na meron sa atin ay madala natin sa labas? Because we have a few empty chairs here and a stack over there. At merong mga bakanting upuan dito at merong pang hindi nalalatag doon. More room for more people. Marami pang lugar o mas malaking lugar para sa mas maraming tao. But it starts with you. Pero nagsisimula yan sa iyo.